Ano nga bang magiging buhay natin pag wala na tayo sa mundo? Today, pag-uusapan natin ang eternal life. Pag sinabing eternal life, coming from the word eternity, ano nga bang eternity? Sinasabi na ang eternity ay walang hanggan or timeless existence. Hindi nag-i-exist ang oras sa lugar na to. Sa Book of 1 Corinthians chapter 15 natalakay ang tatlong realidad ng eternal life. Life after death. Ang buhay natin hindi magtatapos pag namatay tayo. Kaya ngayon pa lang, maging matalino na tayo sa mga desisyon natin. Dahil ito yung makakaapekto sa magiging buhay natin sa hinaharap. Pag sinabing hinaharap, hindi ito yung pagtanda natin, kundi ito yung magiging buhay natin sa kabilang buhay. Ang nangyayari sa mundo ngayon, ang mga tao, ang focus ay mga temporary na bagay. Bahay, pera, sasakyan, nang hindi iniisip kung ano mangyayari sa kabilang buhay. Hindi ko naman sinasabi na wag na tayo magsumikap sa buhay para magkaroon ng masaganang pamumuhay. Ngunit kung nabubuhay ka para sa mga temporary na bagay, to the point na sinasamba mo na ang mga material na bagay, yun ang mali sa paningin ng ating Panginoon. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19 to 22, namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo. Tayo din, mabubuhay tayo ulit. Kung ikaw ay totoong nananampalataya kay Jesus, hindi ka maniniwala sa mga reincarnation o kaya ay magiging multo ka, palutang-lutang pag namatay ka. Kaya ngayon pa lang mamuhay na tayo ng tama dahil ito ay makakaapekto sa magiging buhay natin sa eternal life. Pangalawa, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 25 to 28, maghahari ang Panginoong Hesukristo at siya ang mangingibabaw sa lahat. Kaya ngayon pa lamang mabuhay na tayo na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi na tayo dapat nabubuhay para maging maganda sa paningin ng ibang tao o sa mismong sarili natin. Dapat nakatuon lang sa magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At kung naniniwala ka sa Panginoong Hesukristo, dapat naniniwala ka na siya ang magiging huling hukom. Madami ngayon nagagalit sa injustice. Yung iba gumagawa ng hindi maganda pero sila yung mga umaangat at mas maganda ang katayuan sa buhay. Tapos yung iba naman tapat at lumalaban ng patas pero sila pa yung hindi maganda ang sitwasyon sa buhay. Sa bagay na yan, hindi natin dapat nilalagay ang hustisya sa kamay natin or gagante. Hayaan natin ang Panginoon na maghusga sa kanila, hindi man sa mundong ito kundi sa kabilang buhay. Pangatlo at huli, mabuhay tayo na may pag-asa. Sa mundo ngayon na magulong-magulo na talaga, merong nila ang magandang hinaharap ang Panginoon para sa atin. Ang buhay natin ay walang pag-asa kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang nagpapatunay na muli tayong mabubuhay. Kaya sa mga nahihirapan ngayon at may mga pagsubok na pinagdadaanan, hindi permanente ang sitwasyon na meron tayo sa mundo. Kung mahirap ang buhay, kapit lang sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanya. Ganon din naman pag maganda ang buhay natin. Hindi din ito permanente. Huwag tayo makakakalimot magpasalamat sa Kanya dahil lahat ng meron tayo ngayon ay galing din sa Kanya. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, hindi masasayang ang pagsunod sa Panginoon. Kaya ngayon pa lamang dapat mabuhay na tayo na parang kasama na natin ang Diyos. Salamat po sa nakaabot sa dulo ng video na to. Please like and subscribe na din po. Bye!